Alam mo ba? Ang OFW, ang tunay na nagpapanatiling buhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Habang natutulog tayo, may mga Pilipino sa ibang bansa na nagtatrabaho. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa atin. Sila ang tinatawag nating mga bagong bayani. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang kanilang epekto sa ating ekonomiya? Mahigit 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Isa sa bawat 10 Pilipino, wala sa ating tabi. Noong 2023, nagpadala ang mga OFW ng halos 4 na trilyon piso pa uwi. Iyan ang remittance at iyan ang nagpapanatiling tumatakbo ng ating ekonomiya. Bawat pisong padala ng OFW na pupunta sa pagkain, edukasyon at pabahay ng kanilang pamilya. At ang perang iyan, ginagastos sa lokal na negosyo. Pero may bayad ang lahat ng ito. Mga ama na hindi nakasaksi sa unang hakbang ng kanilang anak. Mga ina na hindi nakalingon sa graduation ng kanilang bunso. Ang remittance ng mga OFW ay katumbas ng halos 9% ng ating GDP. Ibig sabihin, halos 10 piso sa bawat 100 piso na kinikita ng Pilipinas galing sa kanila. Isipin mo, kung biglang umuwi lahat ng OFW bukas, malamang mag-crash ang piso. Magiging mas mahirap ang pagkain, masisira ang libu-libong pamilya. Hindi naman gusto ng mga OFW na lumayo. Lumayo sila dahil dito, kulang ang trabaho, mababa ang sahod, at mataas ang gastos ng buhay. Ang nakakalungkot? Ang gobyerno, imbes na ayusin ang ugat ng problema, umasa na lang sa padala ng mga overseas Filipino worker para takpan ang mga butas ng ating ekonomiya. Pero hindi lahat ay madilim dahil sa bawat OFW na nagtagumpay, may isa silang pangarap na dalhin pa uwi, mamuhunan, magpatayo ng negosyo, bumalik sa Pilipinas. Ang mga overseas Filipino worker hindi lang nagpapadala ng pera, nagpapadala sila ng pag-asa. Salamat mga bagong bayani. Kung may OFW ka sa pamilya mo, i-comment ang kanilang trabaho sa ibaba. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.